Hello mga kabads, magandang hapon sa inyo. At isa ka rin ba sa mga tao na nag-iisip kung ano nga ba ang magandang negosyo na pwedeng simulan ngayong 2025? At pumasok na rin ba sa isip mo ang mag-open ng computer shop kaso hindi mo alam kung ano nga ba yung mas maganda? Pisonet ba or yung internet cafe? So, ayun na nga, ginawa ko yung video na to para maibahagi sa inyo at masabi ko sa inyo kung ano ang 5 pagkakaiba ng Pisonet Box at ng Internet Cafe. At sana ay makatulong ang video na ito para makapag-desisyon ka na at makapagbukas ka na ng iyong computer shop. Hello, so ayun na nga, simulan na natin. At ang unang pagkakaiba ng Pisonet Box sa Internet Cafe. So, sa pagsiset-up, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, syempre bukod dun sa mga computers na kailangan mong bilhin, ay kailangan mo ring bumili ng mga Pisonet Box. So, may iba't ibang klase tayo ng mga Pisonet Box. Nung ako ay nagsisimula pa lamang na magbukas ng computer shop, ay ang naisip ko yung full box. Noong 2015, yun talaga yung pinaka in-demand na box na kadalasang binibili ng mga customers namin. At yun din yung kinuha ko nung nag-open ako ng computer shop. So, yung sa full box, ang kagandahan nito is nasa loob yung mga computers mo, mas secured siya at hindi siya magagalaw ng mga bata. So, ngayon marami na kasing klaseng mga Pisonet box. Meron na rin tayong tinatawag na single box, dual Pisonet box. Ayun naman sa dual, kung ikaw ay nagtitipid at gusto mo is 2 computer na sa isang Pisonet box, pwede mong gamitin yung dual na Pisonet box. At ganito yung setup nun. Siyempre, timer lang siya, so yung mga computers mo is nasa labas talaga. At yung hulugan lang ng pera yung dual Pisonet box. Ngayon naman, kung ikaw ay mag-set up ng internet cafe, ang kailangan mo dito is yung mga computers para sa mga client mo at kailangan mo rin ng mas mataas na computer para sa iyong server at isang software na gagamitin mo kagaya ng iCafe, Gcafe, yun yung mga softwares na ginagamit para maging silbing timer at doon ka mag-set ng mga oras na sa mga client mo kapag sila na yung magre-rent ng computer. Yung pangalawang pagkakaiba naman ng Pisonet Box sa iCafe ay yung pag-setup ng timer. So, sa Pisonet Box, pwede mo siyang ma-set up ng 4 minutes per piso, 5 minutes per piso, 6 minutes per piso. Depende sa iyo yun. Kung magkano yung total ng per hour mo. So, kung gusto mo ng 10 pesos per hour, pwede mo siyang i-set up ng 6 minutes kada piso. Ang kagandahan nito is since piso lang siya, makakapag-computer ka na, mas maraming mga bata yung makakapaglaro. Kasi halimbawa, 5 piso lang yung pera nila, pwede na silang makapaglaro kasi nga per piso naman yung hulog ng mga bata dun sa Pisonet Box mo. Unlike dun sa cafe na computer shop, syempre, yung mga computer shop, madalas ang sineset-up niyan is 10 pesos per hour, merong 15 pesos per hour, meron namang iba, 25 pesos per hour, depende sa mga computer shop or kung gaano kaganda yung computer shop. Syempre, kapag sobrang ganda talaga ng computer shop na is-set up mo, may aircon, maganda yung mga upuan, mabilis talaga yung mga computers, kadalasan, kapag na ilagay mo talaga ito sa mga magandang pwesto, pwede kang magtaas ng presyo mo. Ngayon, yung pangatlong pagkakaiba naman nila sa Pisonet Box, halimbawa busy kang tao at gusto mo mayroon kang parang side hustle, mayroon kang business bukod sa trabaho mo, pwede mong gamitin yung Pisonet Box kasi gagana naman yan kahit wala ka, kahit pumapasok ka, as long as yung mga bata ay may mga barya na magagamit para ihulog nila doon sa mga Pisonet Box, ay tatakbo yung negosyo mo at makakapaglaro yung mga bata. Unlike dun sa internet cafe, kailangan talaga ng bantayan. Kasi ikaw yung mag-set up ng oras ng mga bata sa
server mo bago yun gumana. At saka yung mga bayad nila is nakadirect talaga yan sa'yo na ibibigay bago nila magamit yung mga computer or bago sila makapag-rent. Ngayon, yung pang-apat naman is yung sa expansion. So, halimbawa, kumita yung unang negosyo, unang computer shop na binuksan mo. Tapos, gusto mo ng expansion, may sobra ka ng pera, at gusto mo ulit mag-invest dun sa mga panibagong computer. Sa PisoNet Box, ang kagandahan nito is as long as mayroon kang kakilala, kaibigan, kamag-anak na mayroong maliit na pwesto na pwedeng paglagyan ng computer shop, pwede mo silang kausapin, maglalagay ka doon ng computer. Depende sa inyo, sa pag-uusap ninyo kung ano yung hatian ninyo. Pwedeng monthly, pwedeng half of the month, tapos end of the month. Pwede mo rin i-set up kung gusto mo ng 40 by 60 yung hatian ninyo. Gusto mo ng 50-50 yung hatian ninyo sa kikitain. So, depende yun sa pag-uusap ninyo. At ang maganda doon kasi hindi mo na kailangang magbayad sa pwesto, hindi mo na kailangang magbayad sa bantay. Kasi syempre, yun na yung magbabantay nun, yung pinaglagyan mo ng computer. Ngayon, sa iCafe, sa cafe business, sa PisoNet na iCafe, syempre, kailangan mong magbukas ng panibagong pwesto. So, magre-rent ka ngayon ng pagpepwestuhan mo ng computer. Depende pa yun sa mga locations na makikita mo, yung marami ba siyang tao, marami mang bata. Syempre, kailangan mong i-analyze yun bago mo ilagay yung mga computers mo or bago ka kumuha ng pwesto sa isang lugar. Tapos, isa pa sa dapat mo i-consider is dapat yung pwesto na mapagkukuhaan mo is may sariling kuryente. Kasi, syempre, computer to, mas mataas, mas malaki yung mga kuryente na magagamit dito. At kung naka-submeter lang siya at hindi naka-direct sa Meralco, expect mo na possible na mas mataas yung kuryente na babayaran mo. Tsaka bukod pa doon, kailangan mo ng tao na magbabantay dun sa second branch ng computer shop mo. Ngayon, yung panglima naman na pagkakaiba nila ay yung sa benta. So, sa PisoNet Box, since sinuhulog dun yung mga barya, alam ko kadalasan yung mga may-ari ng mga ganon ay hindi naman everyday na kinokolek yung mga barya dun sa PisoNet Box. Depende pa rin yun. Kasi minsan, or kadalasan, kinokolek nila yon pagka end of the month, or per week, or half of the month. So, hindi mo talaga makikita kaagad yung araw-araw na benta ng computer shop mo, kung matumal ba yung araw na ito, kung malakas ka ba ng araw na ito. Unlike sa internet cafe, since direct na binibigay ng customers sa'yo yung pera para makapag-rent sila ng computer mo, at the end of the day, makikita mo kaagad, matatotal mo kaagad kung magkano yung sales or yung kinita mo nung araw na yun. Kung matumal ba siya or malakas ba siya nung araw na to. Ayun na nga mga kabads, dito na nagtatapos ang ating video at sana ang video na ito ay nakatulong sa pagdidesisyon mo kung anong klaseng computer shop ba ang bubuksan mo. Kung magpi-PisoNet Box ka ba or gagamit ka ng cafe na timer or internet cafe. So, I hope na itong video na to ay nakatulong sa inyo at simulan mo na yung pinapangarap mong computer shop. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, huwag nyo sanang kakalimutang i-like, i-share, at i-click ang subscribe at bell notification. Hanggang sa muli mga kabads, maraming salamat sa inyo at sa panonood sa video na ito. Thank you!